Ramil Madriaga na to eh. Nabibwisit talaga ako. Hindi pa naman ako nakainom ng losartan. Pero partner ha, masingit ko lang, mabigat ha, dinalaw ni Delima. O, dinalaw pa ni Dilima. Oo. Kaya hindi na daw Jonel, Ramil. Ito, banggitin ko lang po ng mabilis sa inyo ha. Kami sa Duterte Youth Party List, more than 10 years na namin kasama si Mayor Sara Duterte, Mayor Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte, Pangulong Rodrigo Duterte. Pag kami napunta sa Davao o sa Malacanang o sa mga opisina nila, normally, kami, hindi agad namin kilala yung mga abogado doon, mga politiko, pero kilala kami. Yusek Cardema, Congresswoman Cardema, binabati kami. Pero, pagpatungkol sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police, mga PSG, VP PSG, mga nakadetail sa Malacanang sa Davao, kilala namin karamihan yan. Kasi pag napunta kami doon, sasaludo pa yan. Sir, kamusta po? Idol po namin kayo, laban lang po sa NPA. Kasi nga, kami lumalaban sa Kongreso, laban sa NPA. Kaya karamihan ng mga security detail ng Pangulo sa PSG at ni Vice President Sara Duterte sa VP PSG, kahit nung mayor pa siya sa Davao City, kilala namin karamihan yan. Yung Duterte Youth Party List, yung 3 congressman na dapat nakaupo ngayon, isa nag-aral sa PNPA, isa nag-aral sa PMA, yung isa taga-UP, government troops kami. Hindi namin kilala yung Rodel Madriaga na yan, na bigla na lang, Ramil ba? Ramil Madriaga na yan, na bigla na lang lumabas. Tinawagan agad namin yung mga members ng Duterte family. Sabi, parang hindi rin namin kilala yan eh. Kahit yung mga security, mga dating PSG commander, Yusek, hindi namin kilala yan. Dininay na nila chika. Dininay, sir eh. So, pinasa namin yung statement niya, yung affidavit. Diba? I am Ramil Madriaga. I took up the College of Law from 91 to 95 at San Sebastian. Doon pa lang, I took up the College of Law eh. Sabi ko, ano to? I graduated but did not pass the bar. I work in NSC, National Security Council, and ISAF from 2001 to 2015. Doon pa lang ma-realize nyo kung taga-military kayo o familiar kayo sa military at police. Paano nangyari na nagtatrabaho ka sa National Security Council, tapos nagtatrabaho ka pa sa Intelligence Service Armed Forces of the Philippines? Eh, hindi ka nga parte ng AFP eh. Wala siyang ranggo sa armed forces kahit private o corporal. Wala siyang ranggo sa PNP kahit patrolman. Hindi siya parte ng mga tropa ng gobyerno, pero sinasabi niya na nagtatrabaho siya sa Armed Forces of the Philippines at sa NSC. Pangalawa, I work in the NSC NBI from 2018 to 2020. Paano nangyari nagtatrabaho ka sa National Security Council, tapos nagtatrabaho ka rin sa NBI under ng DOJ doon sa 2 taon na yon? Anybody na familiar sa government service, alam nyo na agad sinungaling eh. Pangatlo, from 2018 to 2021, I work in the NSC, National Security Council, PSG, Presidential Security Group, and GHQ, General Headquarters. Ano yun? Eh yun rin yung same date nung nagtatrabaho ka sa NBI. So nagtatrabaho siya sa 4 na ahensya ng gobyerno, imposible yun. When you work in the PSG, separate unit ka na ng armed forces. Kasi pag nagkaroon ng kaguluhan sa bansa, nakadepensa lang kayo sa Pangulo. So yung sinasabi niya, nagtatrabaho siya sa PSG, sa GHQ, sa Camp Aguinaldo, sa NSC, sa Viluna, at sa NBI, sa Maynila, sabay-sabay, dun pa lang makita nun niya na abnormal tong tao na to. Talagang ma-high blood ka sa pangatlo, at the start of the 2016 election campaign, then Congressman Roy Logoles introduced me to the Duterte family to provide political and security advice. Pare, mapapainom talaga ako ng losartan eh. Una, si Congressman Roy Logoles, yung binanggit niya, patay na, kaya hindi mo ma-verify kay Roy Logoles. Pero nagsalita si Malu Tiquia, Chief of Staff ni Roy Logoles, hindi rin daw niya kilala yan. Dun pa lang, di ba? Pangalawa, inirekomenda ka nung patay na congressman sa Duterte family para ikaw ang mag-provide ng political and security advice kay Mayor Duterte. Pare, veteran politicians yung mga Duterte.
Ang tatay ni Pangulong Duterte, gobernador na 1950s, 1960s. Cabinet secretary na 1970s. Ang anak, mayor, long-term, naging congressman, naging presidente pa. Tapos, ikaw ang magbibigay ng political advice dito sa political family na ito. Tapos sinasabi mo dito, ikaw rin ang pinagbibigay ng security advice. Sa dami ng general ng Armed Forces of the Philippines na na-assign sa Task Force Davao, ikaw na walang ranggo sa AFP o PNP, ikaw ang magbibigay ng military advice. Oh, I was also assigned to form groups that would support President Duterte's candidacy for president. Yan yung mga isang tao lang nag-volunteer ako tapos sinasabi na niya siya na yung nagtumulong, di ba? When Duterte was elected president, he ordered me to serve as counterintelligence agent for the National Security Council. Talaga namang Military police, kontrolado mo siya. kung may baseball bat ka nga naman talaga, mapapalo mo sa ngipin at sa pagmumukha niya to eh. Nung naging presidente si Duterte, inutusan ka. Dapat hindi mo Masabi ko sa inyo, yan ang ano yan. ang presidente ng Pilipinas, napakaraming sekretary, napakaraming undersecretary, napakaraming assistant secretary, at napakaraming general sa Armed Forces at sa PNP. Maliban pa sa napakaraming opisyal galing PMA at PNPA, ikaw na walang ranggo sa AFP at PNP, ikaw ang inutusan for counterintelligence. Putang ina. Pangatlo, basahin ko lang kasi baka makalimutan ko. During that time also, I was instructed to provide intelligence information for President Duterte's Oplan Double Barrel. Nandiyan si Chief PNP Bato, graduate ng Philippine Military Academy at napakadaming graduate ng Philippine National Police Academy, FBI Academy sa US. Ikaw ang inutusan ng presidente mag-lead sa intelligence information? Putang ina talaga, mapapamura ka talaga. Pangatlo, sometime in 2018, I was formally assigned by President Duterte to work for the Presidential Security Group. Masabi ko sa inyo, kahit pulis at sundalo ka, kahit graduate ka ng Philippine Military Academy at Philippine National Police Academy o Officer Candidate School, hindi ka agad makakapasok ng PSG kung hindi ka mag-VIP training sa PSG mismo. Wala dyan yung mag-outsource sila na, ayun, pwede yung nagtitinda, mukha kasi nagtitinda ng ano to sa kanto eh. Ito, pwede na tong PSG. Paano mangyari yun? Di ba? Oh, pang-apat, in 2018, I was introduced by President Duterte to his daughter, Davao City Mayor Sara Duterte, and likewise tasked by the President to provide intelligence gathering involving politics, law, to Mayor Sara Duterte. Lo, abogado yun. Siya bagsak. Pare, abogado si Rodrigo Duterte, abogado si Sara Duterte. Bagsak sa bar eh. Napakaraming abogadong nakapaligid sa kanila. Yung pang drop Yung out. bagsak sa Ikaw ang inutusan mag-provide ng legal. legal advice kay Sara Duterte. Alam mo talagang sinungaling eh. And also, intelligence regarding politics. Ikaw na hindi pa nananalo kahit barangay chairman, ikaw ang magpo-provide ng political advice sa mga veteran politicians, mga Duterte. O ito, bilisan ko na lang po ha. We were able to register ISIP Pilipinas at the SEC with me as national convener. Madali lang yan. Kahit pumunta kahit sino sa atin sa SEC, mag-register na ako ang head ng walang ISIP Pilipinas. Oh, ayun, ikaw ang chairman nun. Ano yun eh? Non-stock, non-profit. Ito pa, masabi ko sa inyo, talagang mapapadagdag ka ng dosage na losartan. When Mayor Sara Duterte won as Vice President, I was tasked to form the Vice Presidential Security and Protection Group. Walang nga. Sa dami-dami ng general ng Armed Forces at PNP at mga opisyal na nakapaligid sa kanila galing PMA at PNPA, ikaw na walang ranggo, ikaw ang pinag-form ng Vice Presidential Security Group. Pare, kahit colonel ako, kahit general tong mga katabi ko, hindi kami makakapag-form ng isang unit ng Armed Forces kung hindi kami inutusan ng DND. And that is the truth. Si Secretary Lorenzana noon at si AFP Chief of Staff Centino ang nag-form ng Vice Presidential Security Group para pag alis nila,
merong separate unit na magpoprotekta sa Vice President. Hindi ikaw, Mr. Madriaga, ang nag-form ng VP Security Group. Ito po, last na. Colonel Nolasco, who was the head of the Presidential Security Group Training School, was my student. Yung head ng PSG school, estudyante mo, saan mo estudyante? Siya na nga ang head ng school. I was introduced, I recommended Colonel Raymond Lachica to head the VP PSG. Kahit nga general ka, magrekomenda ka, hindi ka basta papansinin agad ng PSG eh. Sino ka para mag-recommend? Insane yan. O ito, tapusin ko na dahil ang daming kalokohan dito. O, around December 2022 at around 1:30 p.m., Meron kami na po. I stayed with Colonel Nolasco and Colonel Lachica when vehicles with 4 duffel bags of money arrived. Alam mo yung oras, 1:30, pero hindi mo alam yung araw. At around December 2022, 1:30 p.m. Ano yun? Yung buwan alam mo, pero yung araw hindi mo tanda. O, ito po. During my meeting with Attorney Mans Carpio, I was tasked to pick up money and everything. Masabi ko sa inyo, for the longest time since Vice Mayor si Sara Duterte, Mayor at Vice President, hindi nagsasama ng staff member si Attorney Mans Carpio at si VP Sara para walang conflict of interest. Private sector lang si Attorney Mans and si VP Sara kahit Vice Mayor pa lang, iba yung staff niya. Kaya kung sinasabi mo, pinagkakatiwalaan ka ng Pangulong Duterte, tapos staff ka ni Sara Duterte, inuutusan ka ng asawa, definitely alam sa Davao at sa Malacanang na hindi totoo yun. Lastly, ito na lang ang sabihin ko sa inyo. Dahil nauuso bigla ngayong panahon na ito yung pagde-deliver ng 1 billion. Dati wala ka maririnig. Ngayon, bigla na lang si Mr. Madriaga nagdeklara, I delivered 1 billion pesos and the delivery was verified through call to me by President Duterte himself. 1 billion. Oo naman. Sa tagal po namin sa Malacanang bilang undersecretary, assistant secretary, pamilya namin naging kongresista, at sa dami ng pagre-report namin sa Davao at sa Malacanang, si Pangulong Duterte po, inuutos lamang niya kina Secretary Bongo at sa PMS, Hindi gumagamit. pag merong tatawagan na cabinet secretary, kongresista at mga opisyal ng armed forces, Bong, patawagan si sabihan ganon. Hindi naghahawak ng cellphone yan dahil matanda na si Pangulong Duterte, nakakatamad mag-type. Inuutos lang yan. Para sabihin mo, nag-deliver ka ng 1 billion, tapos tinawagan ka ni Pangulong Duterte kung okay na yung delivery, ina mo. Lastly, masabi ko sa'yo, Mr. Madriaga, ang dami mong kaso ng kidnapping for ransom, kaya ka nakakulong. Yung dinedeklara mo na San Sebastian Law ka, ano ngayon? Grade 6 lang si Vice President nung nandun ka. 12 years old. So lahat ng claims mo ngayon, alam namin, either inventong-invento mo o pine-pressure ka para i-file mo yan sa ombudsman na final mo nung isang araw, lahat yung kalokohan. Okay.